Ephesians chapter 4. Balik tayo sa book of Ephesians. Doon nagkakamali na tapos tayo sa verse 2 or verse 3. Pero punta tayo ngayon sa verse 7 hanggang verse 16. Babasahin ko. 4:7 to 16. Sundan niyo po sa inyong mga mata. Ephesians. Kita na, page 1656. Okay. So Ephesians 4 verse 7, the word of God through Apostle Paul, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And 11, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body, fitly joined together,
and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Yung title ay kinuha ko po sa verse 7. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. So, ang title ay The Gift of Christ. Okay, and let us pray. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ako'y dumadalangin na muli kayo mangaral sa amin sa hapong ito, Panginoon. Tuwarin po ako sa aking mga kasalanan na loobin niyo, Panginoon, na kami makapagbigay ng papuri sa pamagitan ng pangaral pag-iig ng salita. Namdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. The gift of Christ. So, sa binasa po natin, maraming gifts ang binigay ang Panginoon sa bawat Kristiyano. He gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Pero bago ibinigay ni Kristo ang gift, ay siya po ay sabi sa verse 8, sabi sa verse 7, binigyan niya about mananampalataya. Every one of us is given grace. Ano yung grace na o biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo? Yung gift. Okay? So bago niya tayo binigyan ng gift, ang sabi sa verse 8, wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now, he led captivity captive. Now, verse 9, now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Bago siya umakyat, he ascended up on high. Saan po yun? Sa langit. He ascended up on high. May dala-dala siya. He led captivity captive and gave gifts unto men. Umakit siya sa langit, dala-dala niya yung mga bihag. And verse 9, now that he ascended, what is it but that he also descended first? Bago siya umakyat, he ascended up on high. Bago yon, he also descended first into the lower parts of the earth. Sabi sa verse 9. Saan yung lower parts of the earth? Lower parts of the earth. Nangyari to nung si Kristo ay namatay. Siya po ay nalibing ilang araw? 3 araw. Saan siya nagpunta? Nung 3 araw. Saan siya napunta? Yung kaluluwa niya ba ay nagpagala-gala? Sa 3 araw na nawala siya, doon siya nagpunta sa lower parts of the earth, sa hell. Sa hell. Anong ginawa niya doon? Nag-preach siya ng condemnation sa mga nag-reject sa kanya. Ano? At pagkatapos niya mag-preach doon, umakit na siya sa verse 8, he led captivity captive. Sa Luke chapter 16, wala nagkakamali, yung si Lazaro at yung mayaman na merong bangin sa kanilang pagitan. Kikita niya si Lazaro, siya ay nasa hell, napakainit. Si Lazaro ay nasa Abraham's bosom. No? So, dalawang klase ang hell. May pagitan. So, nung bumaba si Kristo sa hell, umakit siya. Sino yung ginawa niya? Yung nasa Abraham's bosom. Ano? Yung paradise. Dinala niya sa langit. Dinala niya sa langit. Ano?
So, ang langit may first, second, third heaven. Pero hindi pa to sa third heaven. Okay, dinala niya sa langit. At ngayon, wala nang ibang nakikita yung mga tao sa hell, kundi sila na lang. Okay? So, ibig sabihin na pagtagumpayan ni Kristo, ang kamatayan, niligtas niya, may mga nanampalatayan sa Kanya. And then, pagkatapos nun, He gave gifts unto men. Ang church ay narito pa, nagpapatuloy, at para magpatuloy ang church, He gave gifts unto men. So, ano yung mga gifts na yun? Sabi sa verse 11, He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Sa panahon ngayon, wala na yung apostles and prophets. Ang meron na lang ay, kasi may requirements para maging apostle, kailangan nakita mo mismo, narinig ang Panginoong Jesucristo. Okay? So, ang prophets, ang huling prophet ay si John the Baptist. Ngayon, merong evangelist. Tama? So, evangelist, yan po yung itinerant preachers. Sa labas siya. Extension siya ng church. Evangelist. No? Yung pastors and teachers, stationary minister. Doon sila sa church. Anong ginagawa nila? Nung pastors and teachers? Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So yan ang trabaho ng pastor. For the perfecting of the saints. Verse 13, till we all come. Hanggang kailan magtuturo ang pastor? Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Hanggang magkaroon tayo ng iisang kaisipan, iisang paniwala tungkol sa Panginoong Jesucristo, the Son of God, unto a perfect man. Hanggang sa maging perfect yung mga mananampalataya. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Hanggang sa maging katulad ni Kristo. Hanggang sa maging perfect. Magiging perfect ba kayo? Sino dito ang perfect? So, ang perfect yan ay equipping, perfecting of the saints, equipping of the saints. Saan sila i-equip? Sa gawain ng Panginoon. Sa gawain ng Panginoon. So, yun ang gifts, ang pinagkalooban ng Diyos ng gifts, ang mga mananampalataya para sa ikalalago ng church, ikalalago ng gawain. Now, for the perfecting of the saints. So, saan ba dapat maging perfect ang mga mananampalataya? Ang sabi, for the perfecting of the saints, saan siya dapat ma-equip? Pangalawa, for the work of the ministry. Para siya ay ma-equip sa ministry. So, number 1, perfection in service. Perfection in service. Equipping, yung perfection na, kasi hindi naman talaga natin mapaperfect ang gawain. Tama po? Hindi natin mapaperfect. Unang-una, bakit hindi mo yan mapaperfect? Dahil hindi ka naman talaga magaling, kaya ka na andyan sa ministry niyan. Hindi ka able. Ginawa lang tayo, God enables sa mga tumatawag sa Kanya. Kaya nga sabi sa verse 7, and to every one of us is given grace. Binigyan tayo ng biyaya according to the measure of the gift of Christ. According to the measure of the gift of Christ.
Yan yung grace. Sabi ni Apostle Paul, by the grace of God, I am what I am. Kung ano ka ngayon, kung anong ministry mo ngayon, yan ay biyaya sa ng Diyos. At yan, ang sukatan ng Diyos dyan ay hindi yung kakayahan mo, kundi yung kakayahan niya. According to the measure of the gift of Christ. Depende kay Kristo yung biyaya na ibibigay niya sa iyo. Hindi depende sa iyo. Kasi kung anong gusto ng Panginoon, kaya niyang gawin. Kaya kanyang gamitin. Kahit wala kang kakayahan, kapag ang Panginoon ay nalugod sa iyo, kaya kanyang gamitin. Diba? So, kaya nga, ang mananampalataya, walang maipagyayabang sa Panginoon. Sa lahat ay galing sa Kanya. Yung gift na meron tayo ngayon, ay binigay sa atin ng Panginoon para sa paglilingkod. Perfection in service. Upang tayo po lahat ay lumago. So, ang trabaho ng pastor at yung teacher dyan, actually isa lang yan, pastor and teacher, ay to equip yung mga mananampalataya na ma-discover nila yung kanilang gift na ibinigay ng Panginoon. Kaya dapat lahat sa loob ng church, itry mo yung kung saan ka gagamitin ng Panginoon. Diyan tayo lalago. Diyan titibay ang church. Kasi ang ending lahat yan for the edifying of the body of Christ. For the edifying, para sa ikatitibay ng iglesia ng Panginoon. Lahat kailangan ma-equip. Lahat ng membro dapat ma-equip sa gawain ng Panginoon. Lahat ng membro dapat kumikilos. Lahat ng membro dapat merong ministry. Lahat. Kaya ang Panginoon tumawag ng pastor, teacher, para magturo for the perfecting of the saints. Para maging perfect daw yung mga membro. So, ang pangunahing trabaho talaga ng pastor ay for the perfecting of the saints. Paano magiging mature ang mga mananampalataya? Through preaching. Kaya nga teacher, teaching. Amen. Anong pangalawang tungkulin ng pastor? Bukod sa preaching, prayer. Prayer. Kaya ang pastor, actually, hindi po siya dapat nasa lahat ng activity ng church. Dahil dapat siya mag-focus sa preaching and prayer. Dapat niya ipag-pray lagi bawat membro. At pag siya ay nagturo, dapat for edifying. Para sa ikalalago. Ngayon, kung gusto mo, ang pastor mo, pag nag-preach, ay dynamic, nakapag-aral, tulungan mo siya sa sa gawain ng Panginoon. Kasi sa panahon ngayon, halos lahat pastor ang tawag Pag nagsisimula ang gawain, kami ni Sister Soyla, halos lahat kami dati. Lahat ng activity. Pero ngayon, salamat sa biyaya ng Panginoon, may mga leader na tayo. Meron nang gumagawa na bawat activity, meron tayong nilalagay na in church para ma-equip lahat. So lahat yan iikot. Maranasan mo rin, maging leader ka nito. Maranasan mo rin, mag-preach ka dito. Lahat iikot for the perfecting of the saints. So para ang church ay mag-mature, ang kinakailangan ay Word of God, preaching. Preaching and prayer. Hosea 4 verse 6. Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge. Kailan tayo masisira? Kailan tayo hihina? Kailan hihina ang church? Kapag wala ng knowledge.
Pag ang preaching ay mababaw. Amen. Pag ang trato sa gawain ay mababaw lang. Pag ang pagkilala sa Panginoon ay mababaw lang. Walang high view of God. Amen. Wala kang pagpapahalaga sa hindi ganun kataas ang tingin mo sa gawain ng Panginoon kasi hindi ganun kataas ang tingin mo sa Diyos. Kaya salamat sa mga miyembro na inuuna lagi, pinapriority ang gawain ng Panginoon. Kahit magipit na yan, may mga miyembro, kahit sariling pera, ibibigay sa gawain ng Panginoon. Pag mayroong activity, magsasacrifice. Uunahin ang gawain ng Panginoon. Bakit? Mataas ang pagtingin niya sa Diyos. Mataas ang pagtingin niya sa gawain ng Panginoon. Bawat miyembro nawa ay ganyan, equipped for the perfecting of the saints. Ang gawain ay masisira, hindi dahil hindi sa lack of activities, hindi sa mga program ng church. Masisira, hihina ang gawain kapag wala na. My people are destroyed for lack of knowledge. Pag ang preaching, mababaw na. Ang mga leader, mga tumatayo dito nagde-devotion, ang mababaw na message. Puro wento, walang wenta. Doon na tayo hihina. Mensahe kanina umaga, stand fast in the faith. Paano ka magiging matatag? Paano ka magiging malakas? Through the Word of God. Through the preaching of the Word of God. Paano na kapag ang preacher sa simbahan puro wento na lang? Doon na hihina ang miyembro. Wala siyang nahukay na doctrine. Tingnan nyo, dito pa lang, isang chapter pa lang, bago tayo pumunta sa mga gifts, ang lalim ng doctrine na yan, pumunta siya sa lower parts of the earth. Gano'n kababa yung lower parts of the earth? Ano ba yung resurrection? Ano ba yung rapture? Minsan hindi na pinapahalagayan ng mga preacher. At ang puro preaching na lang ay pag-ibig, mag-ibigan kayo. Maging masaya kayo sa buhay nyo. Dapat ang church ay masaya. Dapat ang ministry ay masaya. Ganyan ang mga ngaral ngayon. Ano nang mararamdaman ng miyembro? Ay, oo nga, dapat masaya kami sa loob ng church. Ano ba talaga? Sa reality, ano ba talaga ang church? Tama po yun. Pero in reality, ang church, ito po ay, katulad kanina, be watchful. Ibig sabihin, maging sundalo kayo ng Panginoong Jesucristo. Ang sundalo may barracks. Ang sundalo may training ground. So, alin ang training ground ng mananampalataya? Church. So, ang training ground, hindi po yan masaya. Pumasok ka sa kampo ng military. Tingnan mo kung masaya sa loob. Magte-training ka, paikutin ka lang sa puti. Pagdapahin ka lang sa kanal, ganyan ang training. Para maging matatag ka, kailangan mo pagdaanan yon. So yung training ground ay yung church. Sa church mo lahat pagdadaanan yung hirap, yung sakit. Hindi masaya, hindi yung napaka-idealistic mo. Ang church ay dapat ay napaka-komportable natin dito. Ayan, sobrang komportable mo. Di aircon, tulog ka tuloy ng tulog. Kapag atake ng kaaway, wala kang alam. Iyak ka na lang. May sundalo bang ganyan? Yan ang pinanood ko yung sa Senado. Si General Mau Aplasca, nakakasama namin siya kasi siya yung founder ng MBK na tinuturo namin sa mga pulis ngayon. Ang kasama niya ang mga Marines. Ang Marines talagang yan ang pinaka-mother ng Army. Pag sinabing Marines, iba. Sister Amor, Marine yun. Anong ginawa sa Senado? Pinagbabaril. Ayaw niyong umalis dyan? Di ba? Yung mga taon mo, dang OA. Ganun ang utak ng Marines. Talagang ayaw niyong umalis yun. Pagbabarilin kayo, watch. Maging alerto. Yun ang mananampalataya, war talaga to spiritual war.
Talagang dadanas po tayo ng pagsubok, pagliliglig. Na tayo, bago tayo maging sundalo ng Panginoong Hesus Kristo, doon tayo magiging perfect, doon tayo magiging mature. For the work of the ministry, hindi madali ang ministry. Hindi madali. Dati, ganyan din ako. Ang nasa isip ko, ang church ay dapat ay masaya. Dapat ay pag-upo mo dyan ay parang kino-comfort ka. Pero nung pinasok ko na yung ministry, ako na mismo, na-realize ko, hindi pala ganun. Parang pag-aasawa. Akala mo, ang sarap-sarap ng buhay may asawa. Gustong-gusto mo nang magpakasal. Inip ka nang makasama siya. Makasama sa pagtulog, makasama sa pagkain, makasama sa buhay. Akala mo, ang sarap-sarap ng may asawa. Di ba? Hindi ka nagpapigil sa magulang mo, nagtanan ka pa, may plan ka pa. Ginawa mo para lang mapangasawa mo siya. Tapos nung kayo nagkinasal na kayo, mag-asawa na kayo, masaya ba? Uwi ka, iyak-iyak ka. Di ba? Nung papasok ako sa ministry, parang napaka-ideal pa eh. Pero yung reality, pag naandun ka na, hindi pala madali. May pag-iyak. Hindi madali. Hindi puro yakapan ang mag-asawa. Subukan mo wala laging pera. Di ba ako mayakap? Hindi eh. Kaya sa gawain ganun din. Doon tayo sa reality na hindi siya madali. Para maintindihan mo yung sinasabi ko, try mong lumabas, try mong mag-mission. Tignan mo kung mangyayari sa yung ideal mo na church. Puro nalabang ko dito for the perfecting of the saints. For the unto a perfect man. Actually, ang Word of God, the Word of God, the book of the law is perfect, converting the soul. Perfect. Ang Bible. It's a Word of God to eh. Perfect to. Meron bang perfect? Meron ang Diyos. Perfect. Personally, sabi ko, Lord, paano ba mangyayari sa amin to? Hindi naman kami magiging perfect. Kaya nga, andun yung grace of God. Unto us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. Hindi natin kaya yung perfection. Kasi sa kabilang buhay pa ang perfection. Yun ang totoo. Pero andito ang Word of God para paalalahanan tayo, ito dapat ang ating sinusunod, ginagawa. No? Pero yung isipin natin na dapat ganito lahat ang mangyayari sa church ay doon ka na magkakamali. Kasi labanan po ito. Nasa war po talaga at tayo. At ang sumuko ay talo. Pagkahapon, nandun ako sa umuulan, nandun ako sa gate, naabang ko yung ating mga bisita. Kasi naghahanap ako ng young people, walang young people, ako na lang. Mukha naman ako young people eh. So, abang ako doon, nakapayang ako. Hindi ako, pag napunta ako sa ibang mga church, iniisip ko, sana malang salubungin ako kasi hindi ko alam yung lugar nila. Kaya pag may nagpupunta sa atin, gusto ko sinasalubong ko. At least makita agad na lang ako, tama na, dito na tayo sa lugar na to. Gusto ko talaga silang abangan doon sa labas. Umuulan. Nakita ko ni brother dito, sinamahan ako magantay. Papaulan siya doon, ako may payong, ayaw na magpayong. Pintuan. Sabi niya, may sinabihan doon siya ang kapatiran, huwag sumuko. Sabi niya, si Pastor nga, hindi sumusuko eh. Sabi ko sa kanya, Brad, gusto ko na rin sumuko. Kung alam mo lang. Biniro ko lang naman.
Huwag naman, pastor. Pag sumuko ka, suko na kami lahat yan. Kapag ganun-ganun lang yun, pero may sense din yung mga kalokohan namin eh. Mga kinukwento ko sa kanya eh. Ano? Susuko ka, buhay mo lang iniisip mo. Diba? Yung pastor mo nga, lahat kayo iniisip eh. Hindi nyo alam kung sukong-suko na. Kaya, ano mensahe sa atin ng Panginoon? Pagkatatag, walang susuko. Amen po ba? So, yung mga program, maganda yan. Activities, maganda yan. Nakaka-revive po talaga. Nakakatuwa. Ano? Pero, higit na pahalagaan natin lahat, ay yung preaching and teaching. Preaching and teaching, diyan titibay ang church. Diyan titibay ang church. So, suportahan natin ang sino mang gustong mag-preach. Ang sino mang gustong mag-aral, mag-Bible school, susuportahan dapat ang church. Kasi diyan titibay ang church. Yan ang Great Commission ng Panginoon. Go preach, teach, teaching them to observe all things. Kaya diyan ako talaga tayo, diyan ako nag-i-invest bilang leader sa teaching. Kaya sabi ko, mag-seminar kayo. Bakit? Sa teaching, titibay ang mga bata. Lalaki dito ang mga bata. Pag maganda, pag tama ang inyong mga turo. Willing ako mag-antay ng 10 taon sa mga batang yan. Pag after 10 years, kaedad nyo na sila. Tama? Mas mabait sila kaysa sa inyo. Tama? Bakit? Bata pa lang sila. Turuan eh. Yan yung mga bata nag-iiyakan na yan. After 10 years, mas mabait pa yan kaysa sa inyo. Pag maganda ang turo ng teacher. Ngayon lang yan. Aluday magulang. Hindi, tiwala ako dyan. Inaasahan ko yan ng bata ang pag-asa ng kahit mukhang makulit yan. Pag naturuan yan, pag nag-mature yan. Yan ang nga lang tinitignan ko eh. Ito mga to. Gusto na mag-boyfriend ng mga to eh. Mag-girlfriend. Hindi, po. Magpakatatag po tayo sa salita ng Panginoon. Amen po? Amen. Meron nga lumapit kay Charles Spurgeon na complain. Kunti lang daw ng member niya. Ang sabi sa kanya ni Spurgeon ay, gusto mo ba na mas maraming membro? Marami kang pananagutan sa Panginoon. Kasi sa gawain, sa church, hindi mo titignan yung mga empty na upuan eh. Titignan mo yung mga nakaupo. Sila yung pananagutan ng pastor sa Panginoon. Hindi yung mga blanco, yung mga nakaupo. O ilan yan? Ilan ang pananagutan ng pastor sa Panginoon? Ganoon ka bigat. Kaya ang Panginoon nagbigay ng kanya-kanyang gawain sa church para magpatuloy ang church at maging matatag ang church. So yung gift, the gift of Christ, this gift is communicated by Christ. Sa Panginoon galing. So this gift is communicated by Christ in order to perfect His church. Una, perfection in service for the work of the ministry. Okay? Pangalawa, perfection in unity. Verse 13, till we all come in the unity of the faith. 1 Corinthians 1:10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing in unity, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Anong appeal ni Apostle Paul dyan? Paano ba tayo
makakarating sa unity ng church. Para magkaroon ng unity, kailangan mag-adjust ang bawat isa sa kanya-kanyang personality. Mag-adjust. I-adjust mo yung mag-adjust ka sa personality ng isa, mag-adjust ka sa personality ng iba. Hindi pwede, ganito ako eh. Wala kang magagawa. Mag-adjust ka. Hindi pwede kung ano yung personality mo sa bahay, ganun din dito sa church. Gulo tayo dito kasi ang gulo mo sa bahay eh. Tama ba? Mag-a-adjust tayo kung nasaan tayo. Tama ba? Kung sino yung kasama natin, mag-a-adjust tayo sa kanyang personality. Pakikiramdaman mo siya. Hindi pwede na, ganito ako Doon tayo magkakaroon ng unity. Doon mawawala ang division. Upang mawala ang division, kailangan ng adjustment. Adjustments ng bawat isa para maabot natin yung unity in the church. Tapusin na natin. Kanina pa ba ako? Perfection in verse 15. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Perfection in church growth. Perfection in church growth. Grow up into him in all things. Grow up. Lumago. Lumago tayo sa Panginoon. Paano yon? Speaking the truth in love. Andun lagi ang love eh. Diba? Para makapagpatawaran, para maayos ang lahat. Lagi sinasabi ng Bible, love. Love. Diyan tayo pupunta sa maturity. So, ang nais ng Panginoon ay yung paglago. Paglago. Hindi na tayo, yung malagong Kristiyano, siya yung hindi basta-basta natitisod. So, ang nais ng Panginoon, palaguin yung church mismo, yung bawat membro ng church, yun ang gusto ng Panginoon palaguin. Yun ang gusto ng Panginoon na gamitin niya sa kanyang ministry. Hindi sinabi ng Panginoon na bibigyan ko ang church ng mga organizers, bibigyan ko ang church ng mga administrators, bibigyan ko ang church ng mga psychologists. Ang sabi ng Panginoon, ang binigay niya sa church, evangelists, pastors, and teachers. For the perfecting of the saints, para maging mature lahat ng members, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Doon lahat pupunta yung para sa ikatitibay ng church. Church is the body of Christ. Siya yung head, si Jesus Christ. Walang ibang gusto ang Panginoon kundi tumatag ang church na kanyang itinatag. So, tatatagan church kapag na-equip bawat mananampalataya. Kapag lahat alam yung kanyang gift. Alam niyo na ba kung ano ang gift niyo sa Panginoon? Isa yung perfection ng church. Very important that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Huwag madala ng ibang doktrina.
I hope na malino po ang doctrine of salvation sa ating lahat. Dito dinadaan natin ang ecclesiology, the doctrine of the church. Ang paraan ng Diyos para patibayin ng church, yung mga miyembro mismo ang mag-mature. Mga miyembro mismo ang gagamitin ng Diyos. Members, andun pa rin tayo, members. Kung loobin ng Panginoon, magdagdag siya dito ng mga psychologists, so praise God. Loobin ng Panginoon, magdagdag siya dito ng mga engineer na, doktor na, praise God. Pero kung hindi mangyari yon, sinong gagamitin ng Panginoon? Sinong gagamitin ng Panginoon? Meron ba magiging doktor dito? Meron ba magiging engineer dito? Meron ba magiging teacher dito? Sinong i-equip ng Panginoon? Yung church mismo. Amen. Yung church mismo ang i-equip ng Panginoon. At ako ang mga pinaka magiging masaya na mangyari sa buhay niyo yun, na kayo mismo ang gamitin ng Panginoon para sa ikauunlad ng kanyang gawain. Ayan talaga ang prayer ko. Na kayo mismo ang gamitin ng Panginoon para sa ikalalago ng kanyang gawain. Ang pagkilos ng Panginoon, iba-iba. Marami na rin sabi, Pastor, susuportahan ko kayo. Pastor, panalangin niyo po. Pinapanalangin ko. Sumusuporta din naman. Pwede mangyari yun. Ibang tao ang gamitin ng Panginoon. Pwede rin naman na kayo mismo, yung church mismo ang gamitin ng Panginoon para sa ikalalago ng gawain ito. Kaya ang tanong diyan, mahal mo ba yung gawain ng Panginoon? Naunawaan mo ba yung ministry sa loob ng church? Kasi kung naunawaan mo ang ministry sa church, walang mangyayaring silipan dito. Pantay-pantay. Ang sacrifice, hindi lang ikaw ang nagsasacrifice, lahat nagsasacrifice, lahat kumikilos, lahat gumagawa. Kaya nga dapat mahal mo ang gawain. Gawin mo yan dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Perfection in church growth. Amen po. So, hindi ko na dadagdagan. Basahin ko na yung last verse. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth. Yung body of Christ fitly joined together and compacted. Compact. Ganyan nawa ang church ng Panginoon. By that every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Edifying of itself in love. Doon lagi na uuwi. Saan tayo titibay? Saan tayo tatatag? In love. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa church ng Panginoon. So yung gift of Christ sa atin, para saan yan? For the edifying, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So una, for the perfecting of the saints, para may equip ka, kaya ka may gift, gamitin mo yan. Pangalawa, for the work of the ministry, hindi mo yan gagamitin sa mundo, gagamitin mo yan para sa kalwalatian ng Panginoon. At pangatlo, for the edifying of the church. Gagamitin mo yung gift sa'yo para sa ikatatatag ng iglesia ng Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa maghapon na
Niloob niyo na kami ay makasamba sa inyo, Panginoon. Salamat o Diyos, patuloy kayo nag-i-equip sa amin. Dalayan ko, Panginoon, na turuan niyo kami o Diyos. Matutunan namin ang inyong banal na salita, Panginoon. Magtayo po kayo, Panginoon, ng mga leader sa iglesyang ito, O Diyos. Equip niyo ang bawat isa sa amin. Magampanan ang inyong pong ministry, Panginoon, ng buong puso, O Lord. At pagpapakumbaba sa inyong pong harapan. I-bless niyo po bawat isa sa amin. Kayo po ang gumising sa bawat isa sa amin, O Lord. Makita namin ang mga dapat namin gawin, O Lord. Kayo ang siyang mag-motivate sa amin, O Lord, na kami ay may responsibility sa church na pinaglagay niyo sa amin. At yung responsibility ito ay aming magawa sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok. Masumpungan niyo nawa kami na nagpapatuloy sa inyo pong gawain, Panginoon. Salamat sa mga kaloob niyo sa amin. Hindi namin maunawaan ang iyong salita kung wala po ang banal na espiritu. Kung hindi kayo ang siya nagpapaunawa sa amin ito. Salamat sa mga kapatiran na ginagampanan ang kanilang tungkulin sa inyo, ang kanilang tungkulin sa gawain. Kayo ang siyang nakakita, Panginoon, ng kanilang paglilingkod, ng kanilang mga sakripisyo, ng kanilang mga luha, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, kayo po ang siyang mag-comfort, magpaunawa sa inyong mga anak na ang kanilang ginagawa ay hindi walang kabuluhan sa inyo. Kayo ang siyang magpapala. Or kahit hindi man makita ang physical na pagpapala, ay maging masaya kami na kami ay nagagamit niyo, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po na kaming lahat ay mag-mature. Kaming lahat. Patawad sa aming mga complaint. Patawad sa aming mga kahinaan. Madalas gusto na rin namin sumuko, Panginoon. Sa inyong biyaya, nanatili sa inyong biyaya, nandito pa rin. Salamat sa inyong biyaya sa amin, O Diyos. Patatagin niyo po, nawa ang inyong mga anak, Panginoon. Kayo magpaunawa ng kahalagahan ng inyong pong ministeryo sa amin, O Diyos. Magampanan namin, Panginoon, ang panawagan niyo po sa bawat isa sa amin, O Diyos. Hindi masayang ang pagtawag niyo sa amin. Hindi masayang ang pagligtas niyo sa amin. Alam po namin, hindi po kayo nagkakamali. Pinili niyo ang bawat isa sa amin dito. Nakikilala niyo kami. Alam niyo ang kakayahan ng bawat isa.
Gamitin niyo kami, Panginoon. Gamitin niyo po kami para sa ikalalago ng iglesyang pinagkatiwala niyo sa amin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kaisipan na handang tumanggap sa bawat isa. O Lord, maraming salamat sa inyong biyaya. Lahat tayo yumuko at pumikit. Nais ng Panginoon, tumatag ka. Nais ng Panginoon, tumatag ang church. Magiging matatag ang church kung matatag ka. Ikaw ay gustong palaguin ng Panginoon. Ikaw ay gustong gamitin ng Panginoon para sa kanyang kalwalatian. Willing ka ba? Willing ka bang ilapit ang sarili mo? Willing ka bang isuko ang sarili mo sa Panginoon? Lord, andito po ako. Gamitin niyo po ako. Magamit nawa ang talentong pinagkaloob niyo sa akin. Willing ka bang sabihin sa Panginoon yan? Lord, gusto ko po na maging matatag ang church na ito, Panginoon. Grace Baptist Church, Imus. Gusto ko po maging matatag, O Diyos. Gamitin niyo po ako. Hindi kami madala ng mga problemang nangyayari sa aming paligid. Manatili kaming nakatingin sa inyo, nakafocus sa inyo pong gawain, Panginoon. Lahat tayo pumikit, yumuko. Ano gusto mong sabihin sa Panginoon? Lahat tayo makipag-usap sa Panginoon, saka po ako mag-close. O Lord na makapangyarihan sa lahat, sa panalangin ng inyong mga anak, kami po ay nagsusumamo na inyo pong pakinggan, O Diyos. Sa inyong kapangyarihan ay mangyayari ang panalangin ng inyong mga anak. Salamat sa pagkakataon na makausap namin kayo, sa pagkakataon na marinig namin ang inyong salita. Salamat sa pagkakataon na kami ay makapaglingkod, makapagsamba sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po ng kagalakan ang inyong mga anak, Panginoon. Mangibabaw ang pag-ibig palagi. Bigyan niyo po ng kagalakan ang bawat sa amin sa paglilingkod sa inyo, O Diyos. Kayo ang papawi ng mga kahirapan. Kayo ang mag-aayos ng mga problema, Panginoon. O Lord, maraming salamat sa inyong biyaya. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.